Sabi ni Belle, kaya na niya itong tapusin sa kahit anong oras. Kaya kung gusto pa nitong mabuhay, mas mabuti pang sumuko na siya. Ngunit binalot ng matinding galit ang kalaban. Dahil sa pagkakaalipusta, nagbanta itong pagdudurog dirigen si Belle. Sa sobrang galit ni Peter, lalo lamang naging madali ang kanyang mga galaw na basahin. At iyon ang kanyang kahinaan. Pinangunahan ng puot, sunod-sunod ang kanyang mga atake, ngunit wala ni isa ang tumama sa bata. Namangha ang prinsesa sa husay ng binata sa pakikipaglaban. Kahit maliit, kalaban niya ang isang mamamatay tao na parang napakadali lang. Pinatahimik niya ang lahat ng atake nito. Napagtanto ng prinsesa na sa totoo lang, masyado siyang nagsalita. Ang isang singsing sa kanyang daliri ay nagsimulang magliwanag. Nawalan na ng pasensya ang binata, at idineklara niyang tatapusin na niya ito. Ang unang pag-atake niya kay Peter ay tumama. Nasugatan si Peter. Kailangan niyang baguhin ang kanyang estratehiya sa pakikipaglaban. Napagtanto niyang nababasa ng bata ang lahat ng kanyang galaw. Lahat ay nangyayari ayon sa babala ng kanyang pinuno. Maaaring napakatalino ng batang ito, o may kakaibang bagay patungkol sa kanya, kaya hindi dapat siya magpakakampan. Dahil sa lumalalang sitwasyon, nagpasya siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na alas. Alam na ito ng binata, ang kakayahang lumikha ng hindi mapasok na hadlang ng liwanag. Ngunit hindi ito naging problema para sa binata, tiwala siyang kaya niya itong pagtagumpayan. Inakala ni Peter na nagyayabang lamang ang bata, kaya sinimulan niyang buksan ang isang maliit na bote. Alam man ng binata kung ano yun, hindi pa rin niya naiwasang kabahan. Iyon ang luha ng hari ng dragon. Nang ihagis ito sa lupa, tila gumamit si Peter ng isang uri ng pambihirang pampalakas ng kapangyarihan, isang bihirang item na nagpaparami ng mana sa maikling panahon. Sabi ni Peter, pagsisisihan ng bata ang pagiging pabaya. Inihagis niya muli ang kanyang mga punyal, ngunit sa pagkakataong ito, ibang-iba. Malaki ang naging lakas ng mga ito at napalibutan ang bata sa ere. Ang mga punyal ay nanatiling nakabitin sa hangin, pumapaligid sa kanya. Inakala ni Peter na panalo na siya. Nakulong na sa loob ng hadlang ng liwanag ang bata, at naramdaman nito ang pag-angat ng kanyang katawan dahil sa isang uri ng magnetismo. Nag-aalala ang prinsesa sa kanyang tagapagbantay. Gumamit ito ng kanyang kalasag upang makawala. Sinubukan niyang durugan ang hadlang gamit ang hangin mula sa kanyang sandata. Ngunit hindi ito sapat. Hindi pa tapos si Peter. Nagsimulang lumiwanag ng husto ang kanyang mga punyal, may taglay na elektrisidad. Lumaganap ang enerhiya sa buong hadlang. Sa loob nito, pinipilit ng bata na tiisin ang sakit. Sabi ni Peter, patatigilan niya pa sana ito, pero gusto na niyang tapusin agad. Halos mawala ng malay ang binata, at napagtanto niyang hindi niya ito kayang salagin. Habang mahina, nagsimulang lumipad ang mga palaso sa silid, at nakatarget ang mga ito sa mga punyal. Nasira ang hadlang dahil dito. Doon lang naunawaan ni Peter ang nangyayari. Nagtagumpay ang prinsesa na gamitin ang kanyang banal na sandata. Nakita niya ang kabalyerong iyon na handang ailay ang buhay para sa kanya. Hindi siya maaaring manatiling takot magpakailanman. Dahil sa kanyang tulong, lalong nagalit si Peter. Mabilis siyang sumugod upang tapusin ang laban. Muling nayanig ng takot ang prinsesa. Ngunit ang binata ay kailangan lang ng kaunting tulong. Sa huli, naunawaan ng mamamatay tao na siya ngayon ay nasa panganib. Tumama ang isang malalim at epektibong saksak sa kanyang katawan. Sapat na yon upang tuluyan siyang mawalan ng malay. Nanalo si Belle sa duelo. Bumagsak ang katawan ng kalaban sa lupa, hindi na gumagalaw. Nang makabawi, tinanong niya ang prinsesa kung nasugatan ito. Tumingin lamang ito sa kanya na may lungkot sa mga mata, walang sinabi. Ngunit lumapit ito at hinaplos ang kanyang mukha. Sabi niya, siya lamang ang nasugatan sa silid na iyon. Humingi siya ng tawad na isangkot niya ang binata sa alitan ng tagapagmana. Ngunit tiniyak ng binata na ayos lang ito. Sa katunayan, ang prinsesa ay kasing lakas ng kanyang ipinagmamalaki. Ngunit sagot ng prinsesa, hindi siya kasing lakas ng kanyang tagapagbantay. Lubos ang kanyang pasasalamat. Sinabi niyang kung kakailanganin ng binata ang tulong niya, handa siyang tumayo para sa kanya. Lumuhad ang binata bilang pagpapasalamat sa tulong ng prinsesa. Tinitigan siya nito na may paghanga.
Inalis niya ang singsing sa kanyang daliri at ibinigay ito sa kanya bilang tanda ng pasasalamat at pagkakaibigan. Alam ni Belle kung ano talaga ang singsing na iyon, hindi iyon pangkaraniwang singsing. Sa wakas, natapos ang misyon ng walang nasawi. Ipinatawag siya ng duke. Ikinwento niya ang lahat ng nangyari sa pag-eskorte sa prinsesa. Sinabi ni Belle na matagumpay niyang natapos ang tungkulin, ngunit napansin ng duke na may mas malalim pa dito. Isa sa mga daliri ng binata ay may suot na singsing ni Solomon. Ibinigay iyon sa kanya ng prinsesa bilang tanda ng tiwala. Isa itong napakahalagang artifact, isang kayamanang pang-royal, at pinagmumulan ng mana. Mahirap paniwalaan na nakuha ito ng binata. Maaaring higit pa siya sa inaakala ng duke. At sa pagkaunawang ito, hindi niya naitago ang kanyang kasiyahan. Ipinaalam niya sa binata na isasama na siya sa Athens kaagad. Hindi niya inaasahang matatanggap niya ang balitang iyon, dahil ang Athena Academy ay isang paaralan para sa mga piling paladin. Exclusive lamang ang pagpasok doon para sa mga pamilyang maharlika. Karamihan sa mga miyembro ng kanilang angkan ay tinuturuan ng mga pribadong guro. Ayon sa tradisyon, tanging ang mga posibleng tagapagmana lamang ang pinapayagang pumasok sa akademya. Ibig sabihin, kasali na siya ngayon sa kompetisyon upang maging tagapagmana ng pamilya. Inutusan siya ng duke na ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay habang hinihintay ang abiso sa pagsisimula ng klase. Ngunit may nais pang sabihin ng binata, at nais ding malaman ng kanyang ama kung ano iyon. Nakaharap siya sa ama, na natiling matatag, dahil may hiling siya ngayon. Bumukas ang mga pinto, nasa labas na siya ng bulwagan, kasama ang kanyang kapatid na babae na labis ang tuwa. Hindi siya makapaniwalang iyon na ang bago niyang silid. Mas komportable na ngayon ang kanyang higaan. Ang duke mismo ang nagbigay ng pahintulot para rito. Inutos niya na lumipat na sila sa pangunahing tahanan upang makuha ang respeto ng iba. Hindi maitago ng bata ang kanyang tuwa. Napansin niya ang kakaiba sa kamay ng binata, may maliit itong sugat. Sabi ng binata, nasugatan siya sa huling misyon. Nababahala man siya, agad silang bumalik sa paglalaro. Dahil doon, lalo pang gamaan ang pakiramdam ng binata. Alam niyang si Sarah ay nasa mabuting kamay na mula ngayon. Ngayon ay kailangan na niyang mag-focus sa kanyang kinabukasan. Dahil sa loob ng 5 taon, may darating na malaking sakuna. Nanganganib na naman ang buhay ng kanyang kapatid kaya kailangang malaman niya kung sino ang responsable. At upang magawa ito, kailangan niyang maging tagapagmana ng kanilang pamilya. Samantala, ang tagapagsilbi ni Jean ay nagtungo sa kanyang silid upang iulat ang isang bagay. Humihingi ng pahintulot si HBA, ngunit nakatuon pa rin si Jean sa kanyang pagpipinta. Malalim ang kanyang konsentrasyon. Ipinahayag ng lingkod na ang anak sa labas, ang kanyang kapatid, ay ipapadala sa Athena Academy. Siya ang kauna-unahan mula nang si Jean mismo ang makapasok. Dapat na raw itong alisin agad. Ngunit hindi interesado si Jean. Ipinatong niya muna ang kanyang pintura. Sinabi niyang sa ngayon ay hindi pa banta ang kanyang kapatid. Sa katunayan, makabubuti pa ang pag-unlad nito. Dahil may isang bagay siyang tunay na kinagigiliwan, ang durugan ng isang bagay kapag ito ay ganap ng nahubog. Nagulat ang lingkod sa revelasyong iyon. Tunay na tiwali si Jean. Kahit na may kautusan na mula sa kanyang Panginoon, itinuturing niya itong mapanganib na estratehiya. Marami ng banal na sandata ang binata at kaya nitong talunin kahit isang paladin na nasa antas B. Kailangang kumilos na siya kaagad, bilang pag-iingat. Samantala, nasa labas si Belle at nagsasanay. Kailangan niyang linangin ang kanyang natatanging mga kakayahan, at magiging mas mainam kung magagawa niya ito bago pumasok sa akademya. Ang problema lang, upang magawa ito, kailangan niyang manghuli ng napakaraming halimaw. Sa refleksyon ng kanyang espada, nakita niyang papalapit ang tagapagsilbi ng kanyang kapatid. Kailangang maging alerto siya. Papalapit ang lalaki, at tinawag siya ng may paggalang, isang bagay na hindi inaasahan ng binata mula sa isang taong maaaring kaaway. Nang malaman niyang lingkod ito ni Jean, tinanong niya kung ano ang pakay nito. Humingi ito ng paumanhin sa nangyari noong nakaraan, dahil kawalang galang ang tutukan ng sandata ang isa sa mga anak ng duke. Naisip ng bida na baka isa itong mabuting tao. Dahil doon, pinakiusapan niyang huwag na itong alalahanin pa. Nagpasalamat ang lingkod sa kabaitan ng bata. Ngunit may isa pa raw siyang nais pag-usapan.
Hawak pa rin ng binata ang kanyang espada, at tinanong ng lingkod kung nais ba niyang sumama sa isang misyon ng pagsupil ng mga halimaw, isang hindi karaniwang tungkulin. Ipinahiwatig nitong may ibang binabalak sina Jean at ang iba pang paladin. Humanga siya sa ipinakitang kakayahan ng binata, kaya gusto raw niya itong tulungan. Napakakakaibang paanyaya ito, hindi niya maaaring tumanggi dahil anak siya ng duke, ngunit alam niyang kailangan niyang mag-ingat. Sinabi niyang tatanggapin niya ang imbitasyon, at lubos na nagpasalamat ang lalaki, dahil ang totoo, plano niyang patayin ang binata sa misyon na iyon. Tinanong ng bida kung saan sila pupunta. Isang liblib na lugar na tinatawag na Ika. Kilala niya ang lugar na iyon. Kung hindi man niya maalala agad, ito ang perpektong lugar upang gumamit ng espesyal na pamamaraan sa pagpapalakas ng mana. Ang ambrosia ay isang bihirang gamit na permanenteng nagpapataas ng mana ng sinumang gumamit nito. Umalis na ang karwahe patungong lokasyon ng operasyon kontra halimaw. Nasa loob ang bida, sabik na makalaban ng mga nilalang habang iniisip kung gaano kasarap makakuha ng ambrosia. Ngunit maliit ang posibilidad na makuha niya iyon. Kailangan pa niyang pumasok sa isang nakatagong dungeon, at alam niya kung saan matatagpuan ang isa. Minsan, lumilitaw ito malapit sa isang lungsod na tinatawag na Etha. Dahil gabi na, kailangan muna nilang humanap ng tutuluyan. Magbibigay ng mga tagubilin ang lalaki. Kailangan nilang paksain ang mga Leviathan, mga halimaw sa dagat na mataas ang antas. Ayon sa ulat, marami sa mga ito ang nasa lugar. Dahil hating gabi na, sisimulan nila ang misyon sa pagsikat ng araw. Kailangan muna nilang magpahinga. Sabi ng bata, aakyat na siya sa kanyang silid. Ngunit habang umaakyat siya sa hagdan, may mga matang nakamasid sa kanya. Iniisip ng lalaki na isa lamang siyang mangmang na walang kaalam-alam sa tunay na nangyayari. Balak niyang palabasin na isang aksidenteng insidente ang lahat. Kahit gaano pa katalino ang binata, nasa antas si pa rin siya. Madali lang siyang alisin. Pagdating sa kanyang silid, inakala niyang tulog na si Razor. Tinawag niya ang kanyang kalasag gamit ang mahika ng hangin sa pamamagitan ng bintana, na nagbigay daan sa isang di inaasahang gamit nito, nagbago ito bilang isang plataporma na kayang lumipad. Matatagpuan ang nakatagong piitan sa loob ng kagubatang pinamumugaran ng mga halimaw. Natagpuan nila ito noon ng kanyang guro, ngunit wala ni isa mang iba ang nakaalam ng lokasyon nito. Sa wakas, lamapat na ang mga paa ng binata sa lupa. Nang maglaho ang kanyang artifact, inakala niyang natagpuan na niya ang dungeon. Sa harap niya ay isang maliit na pasukan. Sinimulan niyang galugarin ang loob at natagpuan niya ang isang napakalaking portal, eksakto sa kanyang hinahanap. Ang mga nakatagong piitan ay maaaring makilala sa kulay ng kanilang mga pintuan, ang asul ay antas A, ang berde ay antas B, at kapag natapos ito, makakakuha ka ng ambrosia na katumbas ng antas ng piitan. Malaking tulong ito para sa kanya. Handa na ang binata na pasukin ang gate. Kailangan niyang talunin ang nilalang na pinuno ng piitan. Sa kanyang nakaraang buhay, hinarap na niya ito habang nasa antas di pa lamang. Binalaan siya ng kanyang guro na masyado pa siyang maaga para rito, at marahil, mahirap pa rin ito para sa kanya ngayon. Ngunit hindi siya maaaring umatras dahil lamang sa takot. Ipinasok niya ang kamay sa loob ng gate. Habang lumalampas, inisip niya kung gaano kahalaga para sa kanya na agad lumakas. Sa loob ng dungeon, nakikipaglaban na siya sa unang nilalang. Ngunit hindi ito tila mahirap. Inobserbahan niya ang mga galaw ng Phantom Knight na handa nang umatake muli. Mabilis at eksakto ang mga galaw nito, ngunit nagawa pa rin ng binata na ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang pagdepensa, natagpuan niya ang puwang sa atake ng kalaban, tumama siya sa bahagi ng knight na walang depensa. Ngunit hindi sapat ang kanyang pag-atake upang mapabagsak ito. Sa halip, natulak pa siya pabalik dahil sa lakas ng impact. Kailangang palitan niya ang kanyang sandata. Ngayon ay hawak na niya ang makapangyarihang maso. Gamit ito, muling umatake ang binata. Tumama siya, ngunit nanatiling buo ang nilalang. Hindi sapat ang pisikal na lakas upang sirain ang baluti nito. Kailangan niyang gumamit ng ibang estratehiya. Muling kinuha ang kanyang espada, at pinakintab ang apoy nito. Gagamit siya ngayon ng mahika. Tumama ang mga pag-atake sa baluti, pero kahit ganoon, wala pa ring pinsala. Hindi pa siya kailanman nakalaban ng ganoong uri ng nilalang. Ngunit alam niya, nasa antas si pa lang siya.
Muling sumugod ang Phantom Knight. Nasa alang-inang posisyon siya, kaya kailangan niyang makaisip ng bagong taktika agad. Kung may kalasag ang isang nilalang, tiyak may kahinaan din ito. At tila natuklasan na niya kung ano iyon. Ang isang bala na may code ng mana ang maaaring lunas. Ngayon ay isasama na rin niya ang Fire Speed. Sinimulan niyang i-charge ang atake habang papalapit ang Phantom Knight. 2 segundo na lamang ang natitira bago ito maging handa. Papalapit na ng papalapit ang nilalang hanggang sa halos kaya na nitong saktan ang binata. Sa huling saglit, handa na ang kanyang atake. Pinakawalan niya ang bala na may apoy sa direksyon ng baluti. Napatunayang epektibo ang pag-atake, sapat upang sirain ang baluti ng nilalang. Bumagsak ang halimaw sa lupa, tuluyan ng napasuko. Ngunit bumagsak din ang binata dahil sa lakas ng recoil ng kanyang pag-atake. Nang matapos ang laban, napabuntong hininga siya ng malalim. Mahika pala ang kahinaan ng nilalang, basta't sapat ang lakas ng atake. Kung wala siyang banal na sandata, baka napahamak siya. Ang pinuno ng piitan ay tiyak na mas nakakatakot pa. Ngunit inaasahan niya na ganoon nga ang isang nakatagong dungeon. Gayunpaman, ang makakuha ng bihirang gamit mula sa mga halimaw ay isang napakagandang pagkakataon. Uminom siya ng potion upang mapanumbalik ang kanyang lakas at mana. Kailangan niya ito upang makapagpatuloy. At iyon nga ang ginawa niya, dinurog ang lahat ng halimaw na hamarang sa kanyang daraanan hanggang sa narating na niya ang kanyang paruroonan. Sa likod ng isang napakalaking pintuan ay naroon ang pinakamalakas na nilalang. Hindi niya alam kung ito'y isang demonyo o dambuhalang ahas, ngunit malapit na niyang malaman. Sa wakas, pumasok na siya sa pangunahing bulwagan. Parang isang arena ang estruktura nito. Nagsimula siyang makarinig ng mga tunog. Sa kanyang harapan, may lumitaw na aninong tila isang kabalyero. Nagsimulang manginig ang kanyang katawan at nanuyo ang kanyang bibig. Napakalakas ng presyong dulot ng nilalang na iyon, at totoo ngang mapanganib ito. Ang mga mata nito ay kumikislap sa matinding pula. Dahan-daang lumapit ang kabalyero. Tiyak na ito ang boss ng dungeon. Inihanda na ng binata ang sarili upang harapin ang nakakatakot na halimaw. Kailangan niyang manatiling alerto. Tiningnan ng Phantom Knight ang kanyang espada at mabilis itong iwinasiwas. Isang atake ang paparating. Sa isang kisap mata, kinailangan niyang tumugon, dahil kung hindi, matatapos agad ang laban. Ang pagkawasak ng paligid ay labis na nakakagulat. Nakalayo si Belle ng kaunti, ngunit kinailangan pa rin niyang umiwas sa mga mapaminsalang hampas. Kung tinamaan siya kahit isa sa mga iyon, tiyak na mamamatay siya. Muli na namang tumutok sa kanya ang nilalang. Napilitan siyang tumalon palayo, at iyon ang pagkakataon na kanyang inaante upang tawagin ang kanyang espada. Ngayon, maaari na rin siyang umatake. Nang makita niya ang isang butas sa depensa ng kalaban, inatake niya ito sa likuran. Ngunit mas siksik ang baluti ng kalaban kaysa sa inaasahan niya. Muli, mahihirapan siyang basagin ang bakal na iyon. Wala siyang oras para mag-isip. Kailangan niyang manatiling nakapokus sa pag-iwas. Napagpasyahan niyang gamitin muli ang estratehiyang napatunayang epektibo kanina, ang Fire Spitter. Ito ang pinakamainam niyang estratehiya. Sa pagkakataong ito, mag-charge siya ng mas matagal, kabuuang 5 segundo. Kailangan pa niya ng kaunting oras upang maipan ang lakas. At nang ito'y handa na, pinakawalan niya ito sa Phantom Knight, umaasang iyon na ang magtatapos sa laban. Tumama ang atake ng direkta, walang kahit anong depensa. Sa kanyang lubos na pagkabigla, wala itong naging epekto. Napansin niya ang kakaibang marka sa dibdib ng Phantom Knight. Napakatibay ng resistensya nito sa mahika. Muli, nahanap niya ang sarili na nasa bingit ng kapahamakan. Swerte siyang sapat ang kanyang liksi upang makaiwas. Dahil kailangan niya ng mas matinding depensa, ginamit niya ang kanyang kalasag. Sa tulong nito, nablock niya ang direktang atake. Ngunit napakatindi ng kapangyarihan ng kalaban. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang mapansin niyang nagbago ang estilo ng atake ng Phantom Knight. Sa pagkakataong ito, galing sa itaas ang opensa. Naghahanda itong ibigay ang pamatay na suntok. Kailangan ni Belle na kumilos agad. Tumama ang espada ng Black Knight sa lupa at tuluyang winasak ang arena. Sa gitna ng alikabok na nag-angat, nawala sa paningin ang batang mandirigma. Ngunit muli siyang lumitaw, ngayong mas malayo na ang agwat niya sa kalaban. Wala na siyang sapat na mana upang pasukin ang baluti ng kalaban,
at napansin niyang may liwanag na nabubuo sa alikabok. Ramdam ng kanyang katawan ang masamang palatandaan. Ipinukol ng nilalang ang espada nito sa kanya. Kailangan niyang gamitin ang proteksyon ng kalasag upang hindi mapatay. Tumalbog ang espada sa malayo, ngunit hindi pa pala iyon ang totoong atake. Mula sa likod dumating ang tunay na panganib. Wala na siyang nagawa, napangiwi ang kanyang katawan sa tindi ng tama. Napalupasay siya sa harap ng halimaw na tila hindi pa kontento. Tinangkang tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang malupit na tapak. Sa kabila ng kahinaan, nagawa pa ring umiwas ni Belle. Nakasurvive siya dahil sa elixir na ininom. Kung hindi dahil doon, siguradong talo na siya. Ang problema, wala na siyang natitirang kagamitan, habang muling nakuha ng kalaban ang espada nito. Sa harap ng panganib at kawalang pag-asa, napilitan siyang magsugal. Ang kalasag ang pinakamabigat niyang sandata. Dito pumasok ang isang ideya. Inisip niyang maaari itong ihagis gamit ang wind magic sa tamang bilis. Ngayon, naging sandatang pandepensa at pang-atake ang kanyang kalasag, ang pinakamakapangyarihang proyektilo niya. Pero nabigo ang plano. Naiwasan ito ng Phantom Knight, isang bagay na hindi niya inasahan. Ngayong wala na siyang sandata, wala na ring panangga sa susunod na atake. Sa gilid ng kamatayan, kailangan niyang magbago ng kapalaran. Sa pagkagulat ng halimaw, tinamaan ito ng kalasag sa likuran. Nakabawi siya ng oras upang makaiwas sa espada. Sinunggaban niya ang pagkakataon at sumugod. Sa pagkakataong ito, martilyo naman ang ginamit niyang pang-atake. Alam ng Phantom Knight na hindi na ito makakaiwas. Tumama ang matinding hampas at tuluyang napaluhod ang nilalang. Matapos iyon, bumagsak sa lupa ang halimaw, talunan. Hingal na hingal si Belle matapos ang matinding labanan. Napakadelikado ng plano niyang gamitin ang kalasag bilang projectile, ngunit naging epektibo ito. Kailangan na niyang tusukin ang nilalang sa loob ng baluti. Ngunit masyado siyang natagalan. Tumayo muli ang knight, hindi pa pala tapos ang laban. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagsimulang mahulog ang mga plate ng armor. Ipinakita ng nilalang ang totoo nitong anyo, na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Inabot nito ang isang bahagi sa bantay ng espada, tila isang lock na siyang susi sa bagong sandata. Ang espada pala ay hindi pa ganap na nailalabas. Ngayon, tuluyang lumantad ang tunay nitong anyo. Hindi kailanman inakala ni Belle na may ganoong klase ng sandata. At ngayon, panibagong panganib ang kanyang kahaharapin. Lumakas ang nilalang. Nahihirapan na si Belle na makasabay sa bilis ng atake. Naitapon siya sa pader. Damaloy sa kanyang katawan ang matinding kirot. Sa kanyang pagbagsak, halos wala na siyang lakas upang lumaban pa. Ngunit patuloy na lumalapit ang halimaw. Unti-unting nawawala ang kanyang ulirat habang papalapit ang kamatayan. Kahit halos wala ng lakas, pilit siyang tumayo, alam niyang kung wala siyang gagawin ay mamamatay siya. Halos hindi na niya maitaas ang kanyang ulo. Papalapit na ang atake, ngunit ito ay kanyang naiwasan sa tulong ng gauntlet. Tila naubusan ng swerte ang nilalang. Hindi ito makapaniwala na nabuhay pa ang biktima nito. Samantala, tinawag din ng binata ang kanyang espada. Sa unang pagkakataon, siya naman ang nakapagbigay ng presyon sa kalaban. Dito nagsimula ang tunay na laban.